YouTube channel natin kahapon na baka pwede natin i-address yung tanong muna. Okay, dito muna ako sa WhatsApp kasi mayroon ako sa WhatsApp eh. Gusto rin Sige, bro. katanungan. Okay. Eto naman tayo from 8836. Sabi, Bro Jando, good morning. May question ko ba? Bawal ba na sa spiritual warfare ang magbuhi og manok pang sabong? Wala manggug ko nakita na talata about sa gambling. Nakita ra nako is for the love of money is the root cause of evil. At ibigay kay Brother Romer. Brother Romer. Okay, Bro Jando. So, kapag mag-alaga ka ng manok pansabong, tapos hindi naman sinasabong, walang problema po yun. Yung kapag wala pong pera na involved. Pero yung pansabong mo, ginawa yung mga manok na yan, mas grabe pa yung vitamins kaysa anak mo, ay ibang usapan na yon. Kasi responsibilidad mo na alagaan mo yung anak mo kaysa doon sa panabong. Kasi ang dami ngayon, niyayakol pa yung manok, tapos yung anak, pinapainom na lang ng kape. So, grabe naman yung injustice na po yan. Kaya nga, mas hinimas-himas pa yung manok kaysa asawa eh. Kaya nga yung asawa, nagselos na doon sa manok, nandun na. alas 4 na ng alas 4 na ng madaling araw, nandun na yung asawa sa manukan. Eh, yung asawa nandun na sa nasa bintana na para ng manok eh. Sabi niya, pak, 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 pak. O, gano'n na. Para gusto niya din mahimas. So, dapat, unahin po natin yung pamilya natin kaysa panabong. O, yan talaga ang problema ngayon eh. Bakit i-justify pa natin hindi natin mabasa doon sa Biblia ay okay na. Hindi po. Kasi yung pangsabong po, anong nangyayari doon sa sabungan? Kung nakapasok kayo, anong nangyayari sa kanila? Mas naalipin pa sila sa utak na maliit. Yung utak ng manok ang liit lang. Bakit naalipin tayo doon? O mas naalipin pa tayo doon sa mga manok na sa utak ng manok. Laki naman ang utak natin. Sana, yun. Bakit doon pa tayo magpo-focus? Ang dami ngayon na halos buong farm, puro manok, binibenta, nakakaano pa rin yan eh. Nakadagdag ka pa rin doon sa mga tao na nagkakautang doon sa mga doon sa sugal. Mas maigi pa na ka ng manok na pang-itlog na doon mo inegosyo mo sa sa mga tao, nakakatulong pa yan. Kapag nakatulong ka doon sa mga tao na sa bungero kasi nagtinda ka ng pansabong, delikado na po yan. Kasi ang daming injection, ang daming vitamins, mahal pa yon sa yung sa papel ng anak mo doon para sa eskwela eh. Grabe, kawawa naman yung mga anak natin. Naging malnourished na yung iba kasi mas inuna pa rin yung panabong, mahal pa nga yung mahal pa nga yung feeds kaysa doon sa Yakult na para sana sa anak. So, isipin po natin, hindi po itong mundo. Isipin po natin yung yung makalangit na makalangit na pamamaraan kasi ito rehearsal to eh. Sabi nga ni St. Teresa of Jesus na itong mundo na to rehearsal to para papunta sa langit. So nagrehearsal ka papunta ng impyerno, patay. Bagsak ka talaga sa impyerno. Delikado po 'yan. Nandito po sa Roma 8:6. Bro, pakibasa bro. So, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit, ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. So yan po, yung hilig ng laman, kung sa Bisaya pa yan, butang tawhanon. Yung hilig sa laman, butang tawhanon yan eh, yung sinabi sa Bisaya. So kapag nag-iisip ka ng bagay na makamundo po, palagi na naaalipin na po tayo sa mundo na pamamaraan, paano po yan? Hahantong po yan sa kamatayan. Wala po yung peace sa ating buhay.
Kaya nga po, ang tugon po ni San Pablo na isipin po natin palagi yung pupuntahan natin. Kasi pagka yung sarili lang po natin, yung kaaliwan sa mundo, yung mga bagay na halos malayo ka na sa Diyos, huwag kang magpaalipin doon sa maliit na utak. Kasi ang daming naalipin ngayon sa maliit na utak, ang daming naalipin sa walang utak, yung mga madyong, walang utak yan, ang bagay na yan. Pero naalipin tayo doon sa mga baraha. Kaya nga, mga Katoliko naman sana tayo, nagbibigil, pero ang daming nagbabaraha doon sa labas. Ang daming nagmamadyong doon sa labas. Kasi nga bro, para hindi kami maantok. Kasi nga, yung yung boring kasi kapag mag-rosary, di ba? Bakit po mag-rosary kayo buong vigil? Mga ganyan. Hindi yung magsusugal. Sugal kasi yan eh. Kung may dagdag si Bro Angel about sugal na walang problema doon sa kapag may responsibilidad ka doon sa pamilya mo, hindi naman talaga na walang problema. Basta ang isipin nyo talaga, yung buhay po na nasa langit na naghihintay. Kasi ang dami ngayon na nagkakautang-utang dahil po sa sugal. So kung mayaman ka, tapos yung mga pera mo na sobra-sobra tapos pinangsugal mo, injustice pa rin yan. Ang dami kasing mga tao ngayon na nasa lansangan na pwede naman na ibigay doon sa mga charitable works. Yun po talaga ang pinaka-importante kasi ang madadala lang natin sa langit yung kasalanan natin. Yung sa judgment, yung kamatayan natin, anong madadala natin? Sabi ni Thomas Kempis, yung kasalanan natin. Pagharap natin sa Diyos, yun ang madadala mo. Maharap mo sa Diyos. Kasi yung kabutihan na ginawa natin, diretso yan sa Diyos. Pero yung ang meron sa atin, kasalanan. Kaya nga pagdating natin doon, i-judge tayo sa mga ginagawa natin na mali. So back to you, bro. Yeah. Bro Romero, Okay. Ay, bro Angel, sa katikisim, bro. Meron yata yan, bro. Yes, meron yan. Pero actually, biblical din sa mga mahilig magsugal. Siyempre kapag magsugal ka, whether we like it or not, gusto mo magkaroon ng pera agad-agad. No? So sa madaling iba, nagpapayaman dyan. Akala nila yayaman hanggang sa naubos ang pera. Biblically, may isang talata dyan. Unang Timoteo yung bro Jando, chapter 6, verse 8 to 10. No? Yun yata sinasabi niya, the money is the root of all evil. Totoo yun, no? It's connected yan sa gambling dahil may alam naman natin is pag gambling involves money. At pag involves money, gusto mo magkapera doon. Basahin nga natin una sa Tagalog muna sa English muna is the root of all evil. 1 Timothy chapter 6 verse 8 to 10 bro, NIV kahit KJV at Ito. NIV. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. So sa Tagalog yan, para mas medyo yan sa mga gustong yumaman. Ayan, Tagalog basta pakinggan niyo po mabuti sa mga naghahangad ng kayamanan sa anumang paraan. Kaya nga, dapat na tayong masiyahan kung tayo'y mga may kinakain at isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, in other term nito, mga mukhang pera, ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya nga ngayon, ang dami na, dahil sa pera, may nangingidnap ng bata, kukuha na ng kidney at ibebenta sa mayayaman. Grabe na talaga dahil sa pera. Dahil kahit sa pumatay Oo. Pumapatay mga tao, mga hard killer ngayon, di ba? Yung mga riding in tandem because of money. 100,000 per head, nako. Dahil sa paghahangad na yumaman, dahil sa paghahangad na yumaman,
Nag-online sabong, baka manalo. May mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Yeah, i-share ko lang sa inyo, matagal ako nagtrabaho sa casino kaya, sa Holiday Inn. Baka may kilala kayo dyan na 91, 92 hanggang 97. For 5 years. Holiday Inn, naging Manila Pavilion. Alam ko, nasunog na yata ngayon yun. For 5 years din ako sa casino. No? Nag-ano ako, bar waiter ako doon. Mga VIPs din ang mga hawak ko. Ma-order sila. No? So may guest ako mga VIPs. No? Filipina. Marami ka rin Chinese. No? May Filipina doon, medyo mayaman siya. No? Ano siya, VIP guest. So madalas siya doon sa casino. Ang lakas niya mag-bet. No? Alam niyo po ba, dumating ang pagkakataon? Ito, experience ko talaga to ha. Talaga sa casino ko. Ang na-experience ko, alam niyo po ba, dumating ang oras. Mga siguro, ilang buwan lang siya nagsusugal yata. Mga buwan lang yun big time no? Yung ano niya, yung taya. Maniwala po kahit hindi, bandang huli, itong customer na to sa casino Filipino, sa Manila Pavilion, no? Holiday Inn dati. Alam niyo po ba, later on, naghihiram na ng pamasahe. See? Naghihiram ng pamasahe na sa akin. Nakakaawa yung mga nasa casino. Hindi na natutulog, hindi na naliligo, na-addict na. Yun kasi ang ano ng evil spirit no? Yung sige, diyan ka, sisirain ka kasi tinutok. Naubos ang pera nun. At napakarami na niyan na mga situation na may isa akong auntie ko, ewan ko kung yun ang dahilan, pero alam ko yun yung ano doon, no? Nang naisanla yung bahay, no? Pa 20-20 lang ang una, and then later on, lumakyat na isanla yung bahay. So, yung mga ganun na pangyayari, no? Isipin natin yung mga yon dahil because of money. No, kaya ka naman gusto mong magsugal, dahil gusto mong magkapera. At siyempre, kahit pa paano, pala mo, makukuha mo yung pera, ng pera may pera. Ang ginagawa mo naman, kinukuha mo yung pera na may pera. No? Ayaw magbanat ng buto. So, yun ang nangyayari ngayon. Ayon sa Biblia, masiyahan daw tayo, no? Hindi magpakamilyonaryo. Ako, bawal yata sa mga yan, yung mga tinatawag na prosperity gospel. Ayaw ni na Boss Sanchez yan dahil hindi bawal masiyahan sa may sinusuot at may kinakain. Gusto ni na Boss. Tsaka actually, si Brother Adrian Milag, ganun din siya. How to be rich later. Inano ko na rin yan Kasi that's against the law of God, no? So masiyahan na kayo kung may kinakain, no? Hindi how to be rich. Hindi ganun. So, malinaw po yan, no? Biblically, about pagdating dyan sa sugal, ayun yung purpose mo. But mayroon tayo naman sa katikisi, mayroon siyang konting justice. 2413 CCC bro Junrio, bro Jando, last na CCC. It's all about the game of chance. So this is iba yung gambling, iba yung game of chance, okay? Baka naman sabihin, paano to? May loto ako o paminsan-minsan yung church nagpapabingo. Paano yung gano'n? Kasalanan ba yon? Tingnan natin, no? So ito naman, iba naman yung sugarol ka, iba naman yung game of chance. Okay? So bibigyan natin ng hustisya dito. CCC 2413 po. Paliwanag natin ng konti para mas maliwanag sa mga tao. 2413. Okay, so ito ang ating mababasa 2413. Ayan. Games of chance. Kita ba dyan? Okay. Games of chance, card games, etc. or wagers are not in themselves contrary to justice. They become morally... Isa-isa natin. Sabi niya, hindi siya contrary naman sa justice. Kung yung mga game of chance, ibig sabihin, bihira lang mo ginagawa yan, tuloy. They become morally unacceptable when they deprive someone of what is necessary to provide for his needs and those of others. Yan. Ano sabi? Nagiging unacceptable, hindi siya katanggap-tanggap sa simbahan at siyempre sa tao kapag ito ay nakakasira na, no? O nagagastos mo na yung basic necessary to provide. Yung kailangan ng tao, halimbawa yung naisugal mo na, naibenta mo na, yung pabili mo ng bigas.
May ganon? 20 pesos lang, tinaya pa sa last 3. Exactly. Ganun yung mga mga simpleng ano natin, mga mahirap na ano natin, nag-ano pa, iloloto pa. No? Ang loto hindi masama, game of chance, but kung ito ay apektado na ang basic necessity mo, no, o kailangan mo ng pambayad pala ng kuryente, naisugal mo, naisukasino mo, napakaraming dahilan yan. Lalo pag tuition fee ng anak mo, diyan naging unacceptable. Tuloy po natin, the passion. The passion for gambling risks becoming an enslavement. Unfair wagers and cheating at games constitute grave matter unless Post doon, ang sabi niya doon, no, yung gambling risk becoming an enslavement. Na-slave ka na. What do you mean na-slave ka na? Kumbaga yung kapangyarihan ng ano, siya na nagdi-dictate sa inyo, nagpapasakop ka na doon sa sugal, no? So nagiging naggansad doon sa nag-cheating in game. So medyo nagkakaroon na ng illegal something doon sa ano mo. Yun nga, nagiging ano ka na, what is in Tagalog enslavement, no? Alipin. Slave ka na. Alipin. Nagiging alipin ka na, yes, exactly. So nagiging alipin ka na doon sa sugal na yan, nagiging grave matter na yon. Nagiging matinding pangyayari na sa buhay yon, which is medyo doon nagiging kasalanan yon. Tuloy po, unless the damage inflicted is so slight that the one who suffers it cannot reasonably consider it significant. Okay, so halimbawa wala naman naapektuhan masyado, no? Bihira kang magtaya, no? O game of chance lang, walang apektado, very slight lang. No, pero may damage pa rin. But if this is slight, it's not masyadong ano, hindi siya ganun kasama kapatid. So, bigyan natin ng justice, no? Yung gambling depende sa sitwasyon yon. If it is just a game of chance, tanggap ng simbahan. Batandaan po natin, mas maganda, sabi nga, prevention is better than cure, no? So, i-prevent mo na. Sabi nga, kung may kasabihan, kung ayaw mo maging lasenggo, huwag kang tumambay sa mga lasingan. Kung ayaw mo mag-bisagwarol, huwag kang tumambay sa casino. So, ganun yon. Ang pinakasikreto doon, prevent it. Yung tanong ng mga nagsasabong na ganun, yun nga, huwag ka na kung ayaw mo maging sugarol sa sabong, tanggalin mo na yan, iwasan mo na. Dahil tandaan natin, yung mga malilit na lang mga malalaking bagay, nagsisimula yan sa maliit na bagay. Sabi nga, yung auntie ko, no, 20 pesos, 20 pesos lang, pa sugal-sugal. Ewan ko kung yan ang ano talaga, maya-maya nagulat ako na benta na yung bahay. See? Napakabariya. Parang yung mga naninigarilyo, dati pa isa-isa, di ba Bro Junri? Pa isa-isa lang. Patikim-tikim. Patikim-tikim. Maya-maya everyday. Maya-maya, ayun na, kaya na. Kasi doon nagsisimula yung malaki sa maliit. So much better i-prevent mo na yan bago dumating doon sa sitwasyon na hindi mo na mapigilan. Yun po Bro Jando.